sana kayanin ko. Nagtaas ng kamay, ma'am, CR lang po. Sabi ni teacher, hintayin mo muna to. Habang hinihintay ka pa ang nadarama, maya-maya, ay nako, huli na pala. Nakatay sa salawal, naku, anong nangyari? Hindi na napigilan, grabe ang sakripisyo, pare. Yung mga kaklase, tawang-tawa sa gilid. Ako namang nahihiya, gusto nang umuwi agad. Nakatay sa salawal, pero wag kang manghusga. Lahat tayo'y minsang naging bata. Ngayon ay kwento na lang na nakakatawa. Kapag naaalala, hagal pa ang buong barkada. Yung katabi ko, biglang lumayo. Sabi niya, parang may kakaibang amoy dito. Yung nasa likuran, nagtakip ng ilong. Pero bigil lang tawa, halos mahulog sa upuan. May isang tropa, mabait naman talaga. Sabi niya, halika, samahan na kita. Doon ko nakita ang tunay na kaibigan. Hindi nang iwan sa oras ng kahihiyan. Pag-uwi sa bahay, si nanay nagtaka. Bakit parang tahimik ka diretso sa banyo? Hindi na ako sumagot, ngiti na lang ang dala. Dahil alam kong bukas, ako na naman ang bida. Kinabukasan pagpasok, may asaran na naman. Ay, kumusta na ang salawal? Ang sigawan, napangiti na lang ako, wala na magagawa. Dahil minsan sa buhay may sablay talaga. Lahat ng bata dumaraan sa hiya. May nadadapa, may umiiyak, may napapahiya. Pero habang tumatagal at tayo'y tumatanda, ang dating kahihiyan nagiging masayang alaala. Nakatay sa salawal, wag mo nang ikahiya. Dahil parte lang yan ng ating kabataan. Hindi sukatan ng isang pagkakamali. Mas mahalaga ang marunong tumawa sa sarili. Kung may nangyari mang nakaahiya noon, ngayon ay kwento na lang sa reunion. Kaya sabay-sabay nating kantahin ang masaya. Nakatayo sa salawal, pero okay lang yan, bata pa. Kung nakaka-relate ka, ngumiti ka na lang. Dahil ang mga pinaka-nakakahiyang alaala noon, sila rin ang pinaka-nakakatawang kwento natin ngayon. Nakatayo sa salawal. Let's go! Nung bata pa tayo, puro kulit ang alam. Araw-araw sa eskwela, may bagong kalokohan. Pagpasok pa lang sa gate, may tawanan na agad. May umiiyak, may tumatawa, may takbo nagmamadali. Nabato ng chok, aray! Sabay yuko, lumingon sa likuran. Walang umamin kung sino napato ng eraser. Sa pulpati tenga, ang buong classroom nagtatawanan na. Natusok ng lapis, napatalon sa upuan. Sabi ng teacher, anong nangyari dyan? May nangtusok ng lapis, kunwari walang alam. Paglabas ng klase, tropa pa rin naman. May natatae sa salawal, ayaw nang tumayo. Lahat tahimik pero may amoy na totoo. Yung katabi ng takip ng ilong, kunwari walang alam. Pag uwi niya, siya ang bida sa usapan. Walang cellphone, walang internet noon. Ang kaligayahan ay habulan sa hapon. Ang baon ay sapat na para sa fishball. Kapag naubos ang pera, tingin
ng stick sa kamay na mapula. Pag uwi sa bahay may bonus pa pala. Sabi ni nanay, Ano na naman yan? tahimik ka na lang baka madagdagan. Pina-squat sa harap ng buong klase. Akala mo atleta nanginginig ang binte. Habang nakasquat may tumatawa sa gilid. Pagdating bukas siya naman ang kapalit. May nagtatago ng tsinelas ng kaklase. May nagsusulat sa likod ng notebook ng I love you. May nagpapalakpakan kapag may napapahiya. Pero pagkatapos ng klase, barkada pa rin sila. May assignment na kinopya sa katabi. Pagdating ng recitation, pareho bang mali? Sabay tinginan, sabay kamot ng ulo. Teacher na pailing kami, tawang-tawa pa rin. Ngayon may trabaho, pamilya at responsibilidad. Pero ang alaala ng eskwela ay hindi kumukupas. Kapag nagkikita ang dating magkaklase, ang unang usapan, puro kalokohan pa rin. Alin ka dito noon? Ikaw ba ang pasaway o tahimik puno? Ikaw ba ang laging nasa guidance office? O ikaw ang laging may perfect attendance? Kahit anong papel mo noon sa eskwela, lahat tayo may kwentong nakakatawa. Kaya taas ang kamay kung nakaka-relate. Comedy, reggae, bounce, walang makakapigil sa ngiti. Noong bata tayo, simpleng saya lang ang kailangan. Ngayon, kapag naalala natin ang mga kalokohang iyon, isang ngiti at isang tawa ang kusang bumabalik. Alin ka dito noon? Umamin na, kasi siguradong may makaka-relate. Nabato ng eraser. Tahimik ang klase, teacher nagtuturo. Ako naman sa likod, kwentuhan ng gusto. May lumipad bigla, akala ko'y ibon. Eraser pala yun, dumapo sa aking ulo. Sabay sabi ni teacher, ikaw ang madaldal. Buong classroom nagtawanan, parang may piyesta sa hall. Napakamot ako, kunwari walang hiya. Pero sa totoo lang, gusto ko nang mawala. Yung katabi kong kulit, ako ang itinuro. Sabi niya, ma'am, siya po ang pasimuno. Kaya ang ending, ako ang naparusahan. Samantalang siya, tawang-tawa sa likuran. May isa pang kaklase na palingon sa bintana. Siya rin ang tinamaan kahit wala namang sala. Sabi ni teacher, Damay-damay na yan. kaya buong klase hagigikan na naman. Noong panahong simple lang bawat araw, konting kalokohan, masaya na ang buhay. Walang cellphone, walang video na viral. Ang chismis sa classroom, ang tunay na viral. Nabato ng eraser, aray pero ayos lang. Hindi naman napunit ang aking pagmamalaki. Masakit ng kaunti, pero tawa ang kapalit. Hanggang ngayon, alaala ay sobrang sulit. Nabato ng eraser, naging instant celebrity. Kinabukasan ako pa rin ng trending sa section. Kung naranasan mo rin ang ganitong eksena, sigurado makulit ka rin noong bata ka. Kapag hawak ni teacher ang puting eraser, lahat ng madaldal biglang nagiging behave. Yung maingay kanina biglang yumuyuko. Parang may alarm kapag teacher ay lumingon. May nagtatago sa likod ng matangkad na kaklase. Akala niya ligtas na sa anumang disgrasya. Pero ang eraser parang may sariling mata. Siya pa rin ang tinamaan, tawa ang gantimpala. Recess na
Lumipas ang panahon, nagbago ang lahat. Whiteboard at projector na ang madalas gamitin. Pero ang eraser na minsang lumipad, hindi mabubura sa alaala ng bawat estudyante. Nabago ng eraser, pero walang samaan, dahil bahagi lang yan ng masayang kabataan. Kung ikaw ang tinamaan o ikaw ang nambato, ngayon ay tatawanan mo na lang ito. Kaya taas ang kamay, huwag ka nang mahiya. Umamin ka na kung naranasan mo na. Nabato ng eraser, pero graduate pa rin. Comedy, reggae, bounce, tara, sayawan na. Unang subject, math ang assignment. Lapis ang hawak, seryoso ang mindset. Biglang may nagtulakan, nagkaguluhan bigla. Ayun, natusok ng lapis ang aking palad pa. Aray, ang sigaw ko, buong klase napalingon. Yung nagtulak sa akin, biglang yumuko na lang. Sabi ni teacher, Ano na naman yan? sagot ko, ma'am, practical exam sa katatagan. May isa pang kaklase, mahilig mang asar, laging nang hihila ng upuan kapag tatayo ka na. Isang araw siya naman nang napahamak, natusok ng lapis, napatalon sa takot. Sabi ng tropa, buti nga sa'yo. Sabay tawanan ng buong grupo. Pagkatapos ng klase, bati-bati rin, dahil sa eskwela walang permanenteng inis. Noong bata pa tayo, puro kulit ang alam. Bawat araw may kwentong pinagtatawanan. Walang social media, walang kamera noon. Ang memories natin nasa puso hanggang ngayon. Natusok ng lapis, aray grabe naman. Pero ang tawa ng tropa, hindi mapigilan. Konting kirot lang, pero saya ang kapalit. Hanggang ngayon ang alaala ay sulit. Natusok ng lapis, naging usapan ng klase. Bukasan may bago na namang eksena. Kung naranasan mo rin ang ganitong buhay, siguradong makulit ka noong elementarya. May humihiram na lapis, hindi na nagsasauli. Kapag siningil mo, siya pa ang galit lagi. Kaya minsan maikli na lang ang natitira, kasing haba na lang ng daliri sa kaliwa. May numangat-ngat pa ng dulo ng lapis. Kapag recitation, biglang tahimik. Akala mo matalino sa sobrang seryoso. Pag tinanong ni teacher, pass po. Yung lapis na bagong tasa, sobrang talim pa. Konting banggaan lang, may sisigaw na. May isa pang kaklase, sobrang kulit talaga. Ginawang mikropono ang lapis habang kumakanta. Sabi ni teacher, Itabi niyo ang lapis niyo. dahil baka may umiyak na naman dito. Pero kaming makukulit, pigil ang halakak. Kasi bawat araw may bagong kalat. Ngayon computer na ang gamit sa pag-aaral. Keyboard at mouse nang laging hawak. Pero ang lapis na kasama ng kabataan, hindi kailanman mawawala sa alaala. Kapag nagkikita ang dating magkaklase,
ang lapis ay pangsulat. Pero minsan, naging bida rin sa pinakanakakatawang alaala ng ating eskwela. Yeah! May kaklase akong sobrang kulit, hindi mapakali kahit 5 minuto lang. Laging may kalokohan, laging may trip. Kapag tahimik ang room, siya ang may pasabog. Lapis ang hawak, akala mo'y nagsusulat. Maya-maya may sisigaw, aray ang sakit! Kunwari inosente, tingin pa sa kisame, pero halata namang siya ang may pakana. Sabi ni teacher, Sino ang gumawa? lahat na patingin sa kanya, ngiti-ngiti lang, kamot sa ulo. Sabi pa niya, Hindi po ako, nagkataon lang po. yung natusok, medyo napikon, pero pagkatapos tawanan din ang naging baon. Isang fishbowl lang ang kapatawaran, ayos na ulit ang kanilang samahan. Noong bata tayo, makulit talaga, minsan napapagalitan, minsan napapatawa. Basta pagkatapos ng klase at uwian, magkakasama pa rin sa habulan ng tusok ng lapis. Ang kulit mo talaga, Ikaw ang hari ng kalokohan sa eskwela. kapag nahuli. Ngiti ang depensa. Sorry na! Ang paboritong linya ng tusok ng lapis, Pero mabait naman, makulit lang talaga. noong kabataan. Ngayon ay alaala Na lang ang lahat. na nagpapatawa sa bawat usapan. May isa namang sobrang arte, ayaw madumihan ng bagong notebook niya. Pero dahil sa kulit ng katabi, nagulat siya sa sigaw na aray bigla. May nagtawanan, may pumalakpak pa. Teacher tuloy na pailing sa sobrang ingay nila. Sabi niya, mga bata, tumigil nga kayo. Pero pagtalikod niya, tawanan na naman kayo. Recess na, parang walang nangyari. Sabay bili ng ice candy at banana Q. Yung nang tusok kanina, siya pa ang nanlibre. Kaya wala nang galit, puro ngiti na lang muli. Hanggang ngayon, kapag may reunion, ito pa rin ang unang kinukwento. Naalala mo ba noong nang tusok ka ng lapis? Sabay tawanan hanggang mangilid ang luha. Hindi man tama ang mang-asar, pero noong bata kulang pa ang isip. Ang mahalaga, natuto sa pagkakamali at nanatiling magkaibigan hanggang ngayon. Nang tusok na lapis, Ikaw ba yun? umamin ka na. Huwag nang magtago ngayon. Ikaw ang pasimuno ng tawanan noon. Pero ikaw rin ang unang humihingi ng baon. Nang tusok ng lapis, simpleng kalokohan, ngayon ay masaya. Alaala ng kabataan. Kapag nakaka-relate ka, sabay taas ng kamay. Comedy, reggae, bounce, tawanan hanggang sabay. Sa dami ng makukulit nung elementarya, siguradong may isang nang tusok ng lapis at may isang napasigaw ng aray. Pero ngayon, tawanan na lang ang lahat. Pagpasok sa classroom, dala ang kakulitan. Hindi pa nagsisimula, may tawanan na naman. Habang si teacher ay seryosong nagtuturo, kami sa pinakalikod, kwentuhan ang puso. Biglang tinawag ang pangalan ko. Akala ko recitation
Concentration lang ang gusto. Paglapit sa harap, kabado ang dibdib. May hawak na stick si teacher. Nako, lagot na nga! Iniabot ang kamay, nanginginig pa. Sabi ni teacher, para matuto ka. Pak sa kaliwa, pak sa kanan. Napapikit ako sa sobrang kabog ng damdamin. Pagbalik sa upuan, artista ang dating. Lahat ng kaklase nakangiti at kinikilig. May isa pang bumulong, masakit ba talaga? Sabi ko, subukan mo para malaman mo. Nung bata tayo makulit kung makulit. Minsan napapalo dahil sa kulit. Pero pagkatapos ng klase at uwian, magkakasama pa rin sa habulan. Napalo ng stick sa kamay, aray grabe naman. Pero kinabukasan, makulit pa rin naman. Isang palo lang, hindi nagpatalo. Pagkatapos ng klase, laro ulit ang gusto. Napalo ng stick sa kamay, naging alamat sa room. Pag may hawak si teacher, tahimik ang buong classroom. Ngayon ay kwento na lang na nakakatawa. Kapag nagre-reunion, ito ang unang alaala. May kaklase akong laging late, laging may dahilan. Kahit pa ulit-ulit na flat ang tsinelas, na walang relo. Sabi ni teacher, halika rito, alam ko na yan. Pagkatapos mapalo, biglang bumait. Isang linggo lang balik na naman sa kulit. Sabi naming lahat, hindi ka na talaga magbabago. Tawa na lang ang sagot niya sa amin. Kapag recess na wala nang tampuhan, sabay bili ng fishball at palamig sa tindahan. Yung napalo kanina, siya pa ang nangunguna. Sa kabulan at luksong baka kasama ang tropa. Ngayon may trabaho na at sariling pamilya. Pero ang alaala ng classroom may sariwa pa. Kapag nabanggit ang salitang stick, napapangiti kaming lahat sa dami ng kalokohang naisip. Hindi man masaya ang mapalo noon, pero naging bahagi ng ating kabataan. Mas mahalaga ang aral na natutunan, at ang mga tawang hanggang ngayon ay baon. Napalo ng stick sa kamay, pero hindi sumuko. Kinabukasan maaga pa rin pumasok sa eskwela. Mga kalokohang hindi na mauulit, pero habang buhay nating maalala ng may ngiti. Kung ikaw man ang napalo o nakakita lang, siguradong napatawa ka rin ng mga alaalang yan. Kaya sabay-sabay nating isigaw ng malakas. Napalo ng stick sa kamay, pero astig pa rin ang kabataan. Nung elementarya, akala natin katapusan na ng mundo kapag napalo sa kamay. Pero ngayon, kapag nagkikita ang magkaklase, tawanan na lang ang natitira. Yeah! Yeah! Bum 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 bum. Lunes ng umaga, antok pa ang mata. Teacher nagtuturo, ako'y lutang pa. Biglang may lumipad na puting parang ibon. Pagtingin ko sa harap, chok pala ang baon. Diretso sa noo, sabay pakang tunog. Buong classroom natawa, parang may nanalo sa loto. Sabi ni teacher, ikaw gising na ba? Sabi ko, opo ma'am, ngayon lang po talaga. Namula ang noo, pero smile pa rin. Kunwari matapang kahit gusto nang umuwi. Lahat ng kaklase, tawa ng tawa. May isa pang nagsabi, uy, perfect ang tama. Simula nun naging sikat ako sa room. Pag may chok na hawak si teacher, tahimik ang buong room. Konting lingon lang, todo iwas na. Baka ako na naman ang susunod na tama. Noong araw, simpleng kalokohan lang. Walang galit, walang tampuhan. Kapag recess, na bati-bati rin fishball. Ang kapalit ng sama ng loob.
Nabato ng chok pero okay lang, hindi naman nasira ang aking pagmamahal. Noo lang ang namagatawa ang kapalit, kaya hanggang ngayon alaala'y sulit. Nabato ng chok, naging bida bigla buong classroom. Ako ang usapan nila, kung naranasan mo rin ang ganitong eksena, siguradong masaya ang kabataan mo talaga. May isa pang kaklase, mas malupit ang style, umiiwas sa chok pero eraser ang dumapo. Yung isa naman nagtago sa likuran, akala niya ligtas, siya pala ang tinamaan. May natutulog habang may discussion, isang chok lang ang katapat ng antok. Pagmulat ng mata, lahat nakatingin, sabi niya, "Ma'am, nakikinig po ako kanina pa rin." May pasimpleng kwentuhan sa likod ng room, akala walang nakakapansin sa ingay buong hapon. Biglang may chok na lumipad na mabilis, tahimik kaming lahat, parang may freeze. Minsan mali ang natamaan ni teacher, yung tahimik pa ang unang nabiktima. Sabay sabi, "Ay sorry," sabay ngiti, tawanan na naman ang buong silid. Ngayon iba ng panahon, projector na ang gamit sa classroom, pero ang chok na minsang lumipad, hindi kailanman mabubura sa alaala ng lahat. Kapag nagre-reunion ang magkaklase, ito agad ang unang napag-uusapan. Naalala mo ba nung nabato ka ng chok? Sabay tawanan hanggang sumakit ang Nabato ng chok. pero walang tampuhan, dahil bahagi lang yan ng ating kabataan. Nung simple pa ang buhay at masaya ang lahat, tawanan lang ang baon sa bawat oras. Kung ikaw man ang nabato o ikaw ang nambato, ngayon ay siguradong natatawa ka na rin dito. Kaya taas ang kamay, huwag kang mahiyang umamin. Oo, nabato rin ako ng chok noon. Badadam bam bam 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 badadam bam bam. Walang bida, walang kontrabida, puro tawanan lang, dahil ang pinakamagandang alaala sa eskwela, hindi lang ang mataas na grads, kundi ang mga kalokohang hanggang ngayon ay nagpapangiti sa ating lahat. Nabato ng chok. Yo! Yo! Reggae vibes! Pakinggan ang kwento. May isang tropa na sobrang pasaway nito. Pag may bakanteng lote, agad siyang sumisilip, pero sa huli, Problema ang kapalit. yo! 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 May dala pang banig, may dala pang unan, akala mo'y outing, doon pala ang tahanan. Sabi ng kapitbahay, "Uy, teka muna, baka may ari yan, huwag kang magmadali." Ha! Nagtayo ng kubo sa isang iglap, kinabukasan may kumatok na agad. Nang tanungin siya kung bakit nandoon, sabi niya, "Akala ko libre ang bakuran." Hoy, hoy, hoy kaibigan, mag-isip ka muna, hindi lahat ng bakante ay pwedeng tirhan. Mas masarap pa rin tahimik ang buhay, kung tama ang daan na iyong nilalakbay. Pinasquat, pinasquat, akala'y masaya, problema ang bagsak. Pinasquat, pinasquat, mas mabuti pang magsikap ng tapat. Pinasquat, pinasquat, wag pa irali ng maling diskarte. Reggae ang tugtog, saya ang mensahe. Sipag at tiyaga, ang tunay na biyahe. Naglipa na ang chismis sa buong barangay, may bagong kapitbahay na hindi kilala. Nagulat ang tropa nang may dumating, may hawak na papeles, may-ari pala mismo. Kakakamot sa ulo, sabay niti ng mahina, sabi niya, "Boss, mali pala ang akala." Nag-impake agad ng gamit at banig, habang ang barkada ay halos mahulog sa tawa. Walang shortcut sa magandang bukas, sipag ang puhunan, hindi ang pang-aagaw. Kung gusto mong umasenso sa buhay,
Peace out!